Pilipinas. Pero magagawa natin yung pag senador na ako. Hindi, joke lang, joke lang. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan. Magandang hapon po mga ka-seniors sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At ngayon ay napakahalaga dahil dito sa ating ika-16 na episode, ating pag-uusapan ang nutrisyon. Mangyari ay ang July po ay Nutrition Month. At syempre, kailangan dito sa ating talakayan sa Senior Citizens Time for Information and Public Service, pag-usapan din natin ang nutrition. Dahil mahalagang bagay ito para sa mga ka-seniors na katulad ko, no? Of course, mapalad tayo ngayon dahil tayo ay magkakaroon ng kapanayam na galing pa sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, sa College of Human Ecology, Institute of Human Nutrition and Food. Yan, mamaya ay magpapakilala sila sa inyo, no? So ito po si Capo Roy, muli magandang hapon sa inyong lahat. At narito po si Nanay Salve para bumati. Maraming salamat, Capo Roy. Yes, of course, masaya akong bumabati sa inyo kasi for several episodes na medyo uma-absent ako. I'm no longer as healthy as you think I am. So tamang-tama siguro ang pagdating ng ating mga bisita ngayon na ang kanilang tatalakayin paksa ay tungkol sa kalusugan para sa mga nakatatanda for better health. So pwede ho bang tawagan natin si Ma'am Jen para magpakilala. Ayan. So, magandang hapon po sa lahat. So, before anything else, nais ko pong pasalamatan ang mga nag-imbita po sa amin dito, si Sir Floro at ang COSE sa pag-imbita po. It's an opportunity for us, no? Ako po ay isang guro po, no? Assistant professor po sa IHNF, Institute of Human Nutrition and Food. Ako po ay isang clinical dietitian din. Bago po ako mapunta sa pagtuturo, bagong guro lang ako, 3 years pa lang po ako nagtuturo. Nasa ospital po ako sa Pagamutang Bayan, sa PGH po. So doon ako nag-serve for 30 years as a clinical dietitian. Yun lamang po. Dito naman sa school ay nagtuturo po ako ng tungkol sa mga nutrition therapy. Kasama ko po si Ma'am Aiza. Yan. Okay. Welcome po, Ma'am Jen. Ayan 30 years siya nagtrabaho sa PGH. Kaya alam na alam niya ang usapin ng nutrisyon. Atin namang pakinggan ang pagpapakilala ng ating isa pang panauhin. Ma'am Aiza, please. Thank you, Manong Floro. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa aming pong kasamahan dito kay Nanay Salve at saka po kay Ma'am Jenny. Ako po si Aiza. You can call me Aiza or Ma'am Aiza po. Ako po ay 15 years na nagtuturo sa Institute of Human Nutrition and Food. Ako din po ay isang registered dietitian. So, sa akin pong practice
practice bilang isang nutritionist, dietitian, marami na po akong na-handle na mga client po na mga seniors, no? At iba't iba po ang kanilang mga pangangailangang pangnutrisyon at pangkalusugan. So hopefully po, ngayong hapon ay makapagbahagi po kami ni Ma'am Jenny ng mga importanteng impormasyon, mahalagang impormasyon para po makatulong po sa inyo. Thank you po. Yan. Binabati din po namin ang mga ah, masugid naming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig at taga-panood. Sana huwag kayong magsawa at hikayatin din ninyo yung mga iba pang mga kapitbahay ninyo para makisama na makipakinig kasi I am quite sure na kahit pa paano ay meron kayong mapupulot ng mga magagandang aral dito sa ating pag-uusap. So sana ay sumali kayo kung meron kayong mga gustong ibigay na suhestyon, maaari ninyong isulat sa ating chat box. So welcome sa lahat ng mga tagapakinig natin. Thank you. Ayan. Of course, natutuwa ako, Nanay Salve, kasi itong dalawang bisita natin ay galing sa kolehiyong aking pinagtapusan, ano? Yung College of Human Ecology sa UP Los Baños. Ayan, magkaibang major lang kami. Ako ang pinag-aralan ko ay Human Settlements Planning at sila ay Nutrition ng pinag-aralan nila. Ayan. So, siguro, Nanay Salve, ikaw maunang magtanong para ladies first tayo. Yes, siguro as usual, napakalagang malaman natin ang background, ang grupo na kinabibilangan ng ating mga resource persons para din makita natin kung paano sila mag-aano, kumbaga ay makikisalamuha sa mga nakatatanda at paano nila i-adapt yung kanilang mga napag-aralan sa mga sitwasyon ng mga nakatatanda. Una pong itatanong ko, ma'am, ay yung tungkol sa grupo o samahan kasi I take it na hindi kayo direktang galing sa eskwelahan at yun lang ang inyong mga naging karanasan. I expect na meron kayong kung maski pa paano ay touch, meron kayong karanasan with yung mga older persons na nasa ating mga komunidad. So, shall we start with Ma'am Jen? Although nabanggit ni Ma'am Jen, ang karanasan niya ay hospital at saka eskwelahan. But I would like to believe na maski pa paano ay meron siyang karanasan with older persons in the community. Yun nga po. So, meron po akong nanay na 80, ilan taon na ba si mother? 83 na po. So, yun ang unang-una kong touch with an elderly person. So, inaalagaan ko po siya. And I think yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-move into a safer place after the pandemic. No? Kasi sa ospital po nung nag-pandemic ay syempre may nagkakasakit. No? So ayoko pong mahawaan yung nanay ko. Kaya naghanap din po ako ng ibang place to work na hindi ganun kataas yung exposure. Yun, ma'am. Ayan. So, may tanong lang po ako. Batay sa inyong karanasan at sa inyong obserbasyon, kumusta naman ang kalusugan ng mga nakatatanda sa inyong area of area ng ginagalawan sa inyong trabaho, sa inyong komunidad? Sa inyong Ito po, pamilya? ma'am. Meron pa akong hinandang slide dito. Share ko lang po. Yan. Saan na ba siya? Oo. Ayan, maganda. Alam mo, Nanay Salve, may napakalawak na programa ang College of Human Ecology, yung tinatawag nilang Bidani. Nationwide program po yun tungkol sa nutrition.
Ayun. So, ito po, no, so merong pag-aaral po na sinasagawa ang Food and Nutrition Research Institute. So, anong napag-alaman nila? So, base po dito sa study ni Dr. Tandang, no, na ito po ay pinakita sa Malnutrition Journal of Nutrition, nakikita nila na from 2015 to 2018 ay mataas po yung dami ng mga, hindi pala ako naka-slide share. Ayan, so mataas po yung magnitude ng mga elderly na merong malnutrition, or in particular po yung chronic energy deficiency or malnutrition. No? So sa Filipino elderly, nakita naman nila noong 2015 po, mataas yung yung dami nito. Pagdating ng 2018, medyo bumaba yung dami ng mga underweight, no? So sa study po na ito, 20.2% of elderly Filipinos ay underweight, pero at the same time, meron pong tinatawag na kabilang dako o double burden, na kung saan napag-alaman naman na dahil merong mga underweight, meron din naman pong mga overweight. Kung titignan po natin sa sa statistics, mas madami po or tumataas na po yung dami ng mga Filipino elderlies na nagiging overweight or obese. Yung measurement po ng kanilang tiyan or yung waist circumference ay matataas. No? So medyo significant po ito sapagkat may pag-aaral po na pag mas malalaki po yung tiyan o yung waist circumference or the waist to hip ratio po, ay directly related po siya sa sakit sa puso. So yun. So ito po yung base dun sa tinignan kong data, kung ano ba yung kalagayang pangnutrisyon. So marami ang underweight at marami at dumadami pa yung mga nagiging overweight or obese na mga Filipino elderly po. Ayun po. Sa inyong pananaw, ma'am, tingin nyo, alin ba ang mas maganda? Yung ang isang nakatatanda ay nandoon sa medyo manipis, Underweight. payat, underweight, o mas maganda ba na nandoon siya sa medyo obese? Ayun. So, wala po tayong pipiliin dyan kung underweight. Sa underweight kasi, pag underweight, medyo mahina ang resistensya, madaling magkasakit. Sa overweight naman, ay dahil mabigat, malapit naman sa sakit sa puso. Both of which ay hindi maganda. So, ang gusto natin talaga nandun sa yung magandang nutritional status, yung tinatawag nating normal nutritional status. Paano po natin sinusukat yun? Paano natin nalalaman? Alam ko meron kayong tinitignan na range nung kanilang body weight something eh. Pwede bang ipaliwanag natin yun sa mga ka-seniors? Kasi kami weight conscious na kami ngayon eh. Siguro ma'am, natin, si Ma'am Aisa, okay lang po ba? Si Ma'am Okay. Aisa. Thank you, Ma'am Jen. Okay, so paano natin po malalaman ang tinatawag pong nutritional status, no, ng ating mga senior citizens? Doon po sa ipinakitang survey ni Ma'am Jenny, ito po ay galing sa FNRI. Ang pinagbatayan po ng tinatawag na nutritional status ay ang tinatawag na BMI or Body Mass Index. Ito po ay ang sukat ng inyong timbang, okay, base sa inyong height. Kasi may normal dapat na timbang sa isang tao na may particular na height. Okay? So, kunyari ako, maliit lang ako, dapat ang timbang ko medyo nasa manipis na side din. No? Parang ganun po. Kung medyo matangkad-tangkad naman, mas malaki po yung allowance for the weight. So, isa lamang po iyon, no, sa ating indicator ng nutritional status na dapat po tama ang timbang sa inyo pong height. Ngayon po, medyo de-deviate ako ng kaunti kasi ang tinatawag po nating BMI, measure po siya ng fatness. Okay, so ang timbang po natin, tandaan po natin na ito po ay kabuuan ng bigat ng ating katawan galing sa muscle, galing sa taba, galing sa buto. So maaari po kasi na ang BMI ay hindi ganoon nagre-reflect ng totoong nutritional status, lalong-lalo na po sa mga matatanda. Dahil ang mga matatanda po, sila po ay natural na nagkakaroon ng tinatawag na sarcopenia of aging. Ibig sabihin po nito, nauubos, no, umuunti ang muscle sa katawan.
at prone din po ang matatanda sa tinatawag na dehydration. Kakaunti na po yung kanilang tubig sa katawan. Usually po kasi pag marami tayong muscle, tayo ay mas nagme-maintain din ng maraming tubig. At yun po ang nagbibigay ng bigat, no, sa ating katawan. Dahil po physiologically, nangyayari ito sa mga matatanda, iniisip po natin na ang BMI ay isa lamang indicator. Kailangan po itong parisan ng iba pang indicator. Kagaya po ng ano po ang pwede nating ipares para malaman natin kung tayo ay mga seniors ay nutritionally and healthy, no? Good nutritional status and healthy. Kailangan din po nating i-check, no, ang ating blood pressure. Kung may pagkakataon po, yung atin pong mga check-up na yung routine laboratory test po natin, FBS, di po ba, random blood sugar. Minsan ipinapacheck din po natin ang ating lipid profile. Kasi meron pong mga kaso na normal ang BMI ng isang matanda. Pero pag chinek po ang kolesterol, mataas ang kolesterol. So, ibig pong sabihin natin, ito po ay ang tinatawag nating health at nutritional status, ito po dapat ay kabuuan ng marami pang klaseng assessment, no? Hindi lamang po ang timbang. Pero, sabi nga po ni Manong, ngayon conscious na sa timbang. Kasi naman po, totoo na ang timbang ay kung na-maintain natin ng maganda, mas malayo po tayo, no, sa sakit po. Iyon. Uh, So, para sige, Nanay Salve, go ahead. Yes, observation lang kasi 'di ba usually yung mga ordinaryong nakatatanda at saka yung mga ordinaryong Pilipino ang tingin ang batayan nila ng pagtingin kung ikaw ay healthy o hindi ay yung itsura ng katawan mo. Kung Build. ito ay mataba o sa side na manipis, doon niya ibinabatay ang kanyang assessment ng iyong pangangatawan. So, pwede niyang sabihin, siya ay healthy. Siya ay hindi masyadong healthy. So, kung ganoon, ayon sa mga dinidescribe ninyo ni Ma'am Jen at saka ikaw, Miss Aiza po, Aiza. Miss Aiza, ibig sabihin nagbabago ngayon ang anong tawag nito? Nagbabago ang pamantayan ng kalusugan ng mga nakatatanda, lalo na sa mga lalaki at saka sa mga babae kung i-disaggregate natin. And do we have already a systematic or a system of assessing yung health ng ating mga nakatatanda na bago? Actually matagal na po namang panahon na alam po natin na hindi lamang sa timbang, no, ang batayan po ng health, no. Kaya po pinapalawak natin ang campaign na hindi lamang po timbang ang titingnan, no, lalong-lalo na po sa mga nakakatanda. Marami po tayong kailangang i-assess. At saka po ang konsepto ng tinatawag nating health, by definition po, if we know the definition by the World Health Organization, ang health po ay hindi lamang pisikal o kawalan ng sakit. Ang health po ay kalusugan ng isip, kalusugan ng relasyon. Madami pong aspeto. Emosyon, spiritual. Kaya po napaka taas ng kalidad ng tinatawag na health. Medyo mahirap po siya talagang abutin. Siguro, Nanay Salve, bukod dun sa timbang, ano, ang isa sa mga tinitingnan natin diyan, no? Ako pag tinitingnan ko yung mga nakatatanda, tinitingnan ko yung kutis, no? Yung kanilang kutis, lalo yung balat. Pagka medyo nangingitim-ngitim yan, kinakabahan ako sa mga kaibigan ko nangingitim ang balat. Kasi alam mo, wala akong ibang maintenance kundi collagen eh. Yung isa pong batayan na alam ko ay dapat maganda rin yung maganda rin ang kulay ng kanilang kutis.
hindi naman kailangan maputi ka o maitim ka, no? Kailangan ay makinis o at Yes. banat pa yung balat. Kaya nagko-collagen po ako eh. Noong Pwede, panahon ako ganyan. pwede bang pag-usapan din natin yung mga iba pang manifestation ng health and nutrition bukod sa Yes. timbang? Oh, yan po yung tinatawag namin sa nutrition na nutrition-focused physical findings. Kasi Ayun. iba-iba po nating mga sakit or karamdaman, yan po ay may mga physical na manifestations. Kagaya po Mhm. halimbawa ng sakit sa bato. Madalas pagkasakit po sa bato, may problema po sa pag-maintain ng tubig sa loob ng ating katawan. Isa po sa manifestation niyan ang pamamanas. Okay? Mhm. Discoloration po ng balat, no? Hindi naman po dahil maitim, no? Kundi talagang hindi Mhm. pantay. May mga areas na highly pigmented, no? Discolored po. Dry. Mhm. Okay? So, yun po yung iba natin na pwede pang tingnan. Ma'am Jen, would you like to add more? Yan. Naka-mute po kayo, Ma'am Jen. Paki-unmute. Ayun. Pwede rin pong tignan din kung sa balat yung pamumutla, no? Isang senyales po ito ng iron deficiency anemia, no? Pwede rin nating tignan yung kanilang yung mga kamay, no, yung nandito po sa may mga nail beds, no? Kung ang sabi po ng doktor ay pindutin mo yun dito, so dapat ito ay pupula. No, pag pinindot mo right after, no, so sa kamay, pag maputla ang nail beds ay maaring indication ng isang klase ng anemia. At ang isa Mhm. pa po is yung sa mga gawi sa pagkain, mahinang kumain, no, so walang ganang kumain. Yan ay isa sa mga factors na tinitignan lalo na ng mga dietitian. Kahit hindi mo siya sukatin, hindi mo siya i-assess, pag natanong mo ay, kumusta ang iyong pagkain? May gana ka bang kumain? Nawawalan ka ba ng ganang kumain? So, isa sa mga indicators ito na maaring kahit hindi pa siya nangayayat, pero kung mahinang kumain ay magiging dahilan po ito na siya ay magkakaroon ng problemang pang-nutrisyon. Meron po bang indicator sa pagkain para masabi natin itong tao, okay, just by looking, itong taong ito ay tawag nito malusog May dahil kakulangan. magana, marami siyang kumain, yung ganun. Karaniwan po, malalaman lang natin ito pag nakausap na natin, na itanong natin kung kumusta ba siyang kumain. Kasi pwedeng nagbago yung kung dati malakas siyang kumain, tas ngayon mahina na. Or dati naman, mahinang kumain, tas ngayon malakas nang kumain. So, through interview po malalaman. Medyo mahirap ma-determine yung intake na just looking at, no? So, maganda talaga na makausap ng isang Mhm. expert, for example tungkol sa pagkain. Yan. Gusto ko lang po Ayan, Marami Ma'am pang Aisa. sige, Ma'am Aisa. sorry, idagdag ko lamang po dahil kami po dietitian po, so nagkakaroon lang po kami ng pagkakataon na makausap ang mga seniors kung ito po ay ire-refer po, o kaya sa mga talks may mga ambush na questions po. Pero ang una po niyang nakakakita ay yung kasama sa bahay. Po, sila po ang dapat ay merong matalas na pag-obserba sa mga kasama nilang senior, kung ang usual na kain nila ay biglang humihina, no? Very prone po sa malnutrition ang seniors, kaya po yung isang araw, 2 araw na sila ay naging pihikan, naging tamlayin sa kain, yun po ay dapat ay binibigyan na agad ng atensyon. Mhm. Meron po ba kayong listahan ng mga pagkain na suggest ninyo para mas maging malusog ang mga nakatao? Ay nako, napakahaba po, no? Meron po kami isang Biblia ng mga pagkain na ito po yung mga commonly kinakain, no, sa Pilipinas. Po. Kaya lamang po, ang usapin po kasi ng pagkain ng senior citizen, kinukonsidera po natin na
karamihan po ay may mga nararamdaman na. So high blood, no? Karamihan po ay mayroong disease condition like diabetes, meron pong kidney disease. So ito pong mga seniors na may ganitong karamdaman, kailangan po nila ng one-on-one talaga na counseling ng dietitian para po yung kanilang kakainin ay tailored fit sa kanila. Lalong-lalo na po kung marami na rin silang iniinom na gamot, no, meron po yung mga nutrient drug interaction na tinatawag na dietitian po ang makakapagbigay ng magandang impormasyon. Ano yung iiwasan, ano yung mas i-highlight na pagkain. Pero in general po, no, sa mga seniors po natin na generally healthy, meron po tayong tinatawag na food-based dietary guidelines, no, in the ano po ba to, in the spirit of promoting generally healthful diet for senior citizens, meron po tayong Pinggang Pinoy, no, para po sa ating mga senior citizens. So mamaya po siguro ipakita natin yung picture ng Pinggang Pinoy para let's talk more about that. Ano po, Ma'am Jen? Opo. So, bukod dun sa mga timbang, katabaan, yung mga sa skin, ano pang mga external manifestations kung ang mga senior ay may mga sakit? Pwede bang i-enumerate natin para kasi alam mo ang mga senior in denial yan no? So pag tinanong mo yan hindi magsasalita pero kung kami kapwa namin senior naiintindihan namin pag may nakikita kami pwede naming payuhan yung mga kaibigan namin maski hindi sila nagsasalita ng katotohanan. Pwede bang ikwento nyo sa amin ano-ano yung mga physical manifestation at saka of course sinama mo na rin yung mga psychosocial na mga manifestation na pwede bang enumerate natin para matandaan ng mga tagapakinig noon natin? Sige po. Bali Ma'am Jen, po. parang from head to toe, no? Oo. So, sa mga seniors po kasi, hindi naman necessarily na sabihin natin, ay, may gantong manifestation, may sakit na. Kasi pagka senior po, maraming pagbabago na nangyayari. Share ko lang po yung slide nung mga physiologic changes na nangyayari po. Nakikita na po ba? I-ano ka lang. Yan. No? So, sa Yan. mga seniors po, marami din pong Slideshow, mga ma'am. ayan, slideshow. Ayan. So, physiological changes, no? Una po sa cardiovascular system. Pag sinabi natin cardio, kasama ang puso, yung sirkulasyon ng dugo mula sa utak, mula sa mga blood vessel. No, so ano ang mga nang babago pag nagiging senior? Una, bumabawas o nagiging reduce po yung pagiging elastic no ng ating mga daluyan ng dugo o yung mga blood vessel. Dati po ay para yung goma na napakalambot. Pagdating ng senior years, medyo may part na naninigas na po yung mga daluyan ng dugo. Tapos bumabawas din yung blood volume, no? So, yung pagdaloy ng dugo, no? So, ano ang nagiging epekto? So, una, tumataas po yung tendency na magkaroon ng paninigas sa mga ugat at dahil dyan, no, madalas po pag hit halimbawa ng senior years ay meron na pong alta presyon o yung mataas na blood pressure or high blood pressure. Pangalawa, sa endocrine system, ito naman po kasama dito yung mga pagbabago sa ating mga hormones, no? Karaniwan ang babae or lalaki, sa babae menopause, sa lalaki ay andropause, no? Bumabawas naman yung mga hormones, estrogen, testosterone, bumabawas ang paggamit ng growth hormone, bumabawas ang kakayanan ng katawang mag-utilize ng asukal, bumabawas din yung mga hormones ng thyroid gland, at nababawasan yung kakayahan ng katawan na mag-convert ng vitamin D, no, para maging active form ng vitamin D sa skin. And then, tumataas ang level ng stress o yung cortisol hormones. Kaya tumataas ang level ng stress sa senior. Sa mga muscles naman, nababawasan, nabanggit na nga kanina ni Ma'am Aisa, nababawasan po yung ating mga lean body mass. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na sarcopenia among the elderly. So kumbaga yung mga muscles natin ay nababawasan po. Bone mass, bawas din, muscles, water, at yung syempre dahil dito, bumabawas yung
rate ng metabolism, bumababa po yung metabolismo ng katawan. Ang dahilan nito, ang effect ay maaring tumaas yung dami ng fat sa katawan. Ano pa ba? Nervous system. Naku, ito napakahalaga dahil mababa na yung nerve conduction, mabawas na yung kakayahang umamoy. No, malaki ang effect nito sa pagkain. Pag hindi masyadong naamoy, masarap yung pagkain. Decreased sense of taste. Napansin nyo ba na yung mga nanay o yung mga lola ay nagtatabi pa ng toyo sa table? No, nahuli ko yung nanay ko. Naglalagay po ng toyo. Kasi sabi niya sa akin ay, hindi niya raw po malasahan na yung kinakain niya. Decreased sense of touch, cognition, so mahina na yung pag-memorize, nagkakapalit-palit na yung mga pangalan. So dahil dito, hirap nang makalasa ng pagkain, laging hindi nila ma-feel na sila ay nauuhaw na pala. Yung pala dehydrated na dahil hindi nila na-feel na nauuhaw sila. At dahil dyan, hirap matulog. No, so yung wake cycle, natulog ng alas 12, alas 4 gising na. No, so yun yung mga pagbabago. Renal system, prone po, kahit sabihin na natin na walang sakit sa kidneys, nababawasan yung number ng mga nephrons. Ito po yung mga naglilinis ng ating dugo. No, so kaya po may tendency din parang pag in-ultrasound po, lumiliit yung kidneys o yung bato, parang ganon. So, nagmamanifest po ito na parang meron pong sakit sa kidneys ang senior citizen. No? So, yan. Decreased respiratory rate, yung paghinga, hirap ng huminga, madaling hingalin, at dahil dito hindi na makapagtrabaho ng husto. Hindi na rin naman natin ini-expect na talagang sila'y magtatrabaho at mabagal ng kumilos. Ayun po. So yun yung mga changes. Medyo madami pero malaki po yung effect nito sa nutrisyon ng bawat senior citizen. Ayun. Pero may tanong ako. Lahat yun ay mga indicators, pero bakit may mga sobrang tanda na parang matitibay pa rin, pero may mga taong mas bata nga sa akin, mga 50 pa lang, parang mas senior na sa akin. Ano ba ang masasabi niyo tungkol doon? Dahil ba sa pagkain o bukod sa lifestyle, bukod sa lifestyle? Ano ba ang masasabi niyo tungkol doon? Parang ikaw yung gusto kong tanungin dyan, ano ang sikreto? Bakit full pa din? Di ba? Kasi meron tayong tinatawag manong na blue zones, na papakinggan nyo ba itong term na to, yung blue zones? Oo. Mga areas sa buong mundo. Yeah. Oo. They live longer than the usual elderly. So may mga secret sila na ni-reveal. At totoo na isa po ang pagkain, no, sa contributory factor ng pag-edad at bilis ng pag-edad. Isa pa po ay syempre ang physical activity. At saka po yung mental stimulation. Hindi po yung mental stimulation. Okay? At saka po yung magandang pakikihalubilo, okay? Magandang relasyon. I think it's in I'm not sure if it's in Puerto Rico, pero one of the interviews doon na mention nila na yung close family ties, yung family orientation, malaki po ang impact niya sa paghaba ng buhay ng mga elderly. So physical activity at saka yung exposure to stressful environment. Tanong din po, nakakatulong ba sa isang nakatatanda yung pagiging buhay? I mean, diba, you know what I mean? Yung lively. Alive at lively. Palabiro. Kung siya ay kasama sa mga grupo. I think ito pong ginagawa nyo. Kung tama ba, Manong, senior ka na rin? Oo, ikaw niloloko mo ako. 65 na ako. Oh, diba? 65 at parang like 40s.
Okay, so ito si Nanay Salve joining us in this very informational talk, no? You engage po yung inyong sarili sa mga ganitong activities, no? Panayam, ay even yung pakikipagkwentuhan sa mga apo, yung pagkukwento Mm. nung mga nangyari nung sinaunang panahon, 'di ba? Ganun yung mga matatanda natin, yung talas ng isip, no? Yung need po ng isip na gumana, ito ay nakakatulong po sa ating mga matatanda to stay, if not healthy, at the healthiest level, to stay lively. Mm. Sige, so alam mo yung Blue Zone na yan, dapat talaga hanapin natin yan sa Pilipinas, no? Kasi ako, tingin ko, yung lugar na pinanggalingan ng nanay ko ay isang Blue Zone. Oo. Dahil ang nanay ko ay 89 years old namatay, yung kapatid niya ay 89 na ngayon, buhay pa, meron siyang pinsan 95, meron yung mga pinsan niya mga 90s, puro line of 9 na silang lahat bago mamatay, no? Mm. At meron akong tiyahin 96 years old, siya pa ang kumukuha ng sarili niyang pensyon. Ayaw niya Oo, ipahawak diba? sa iba. May trust issues. Bongga. So, palagay ko may Blue Zone dun sa lugar namin. At ang tingin ko ang isang dahilan diyan ay umaga pa lang gulay na kinakain nila. Tanghali gulay, gabi gulay. At saka mahilig silang 'yan, magkwentuhan, magparty, sayawan, mahjong, tungit, bingo. Marami silang ginagawa kaya maski hapon hindi sila natutulog. Pero compared dun sa mga iba, tanghali pa lang tulog na. Pero mukhang matatanda itsura at saka madaling mamatay. Tingin ko dapat na Inaaral. gawin yung sample area yung pag-aralan niyo. Parang sentinel. Siguro idagdag natin po doon ay yung genes din. Ano po? Siyempre talaga yung ating predisposition or yung ating namamana na genes na pwedeng maisalin na ito yung gene na may tendency tayong magkasakit, gene na pampahaba talaga ng buhay. So it's partly genetics din po talaga. So kung nasa linyahan ng mahabang buhay ang mami ni Manong, so most probably Manong, you'll hit 100 and more. Oh, sana. Oo. Doesn't matter kung ang mga kasama mo ay mga bata. I mean, syempre yung activities nila, yung ideas nila, na nai-invite din. So, does it matter? Does it affect you as a person? Mahalaga po iyon, ma'am. May bago kang mga kaalaman. Like kagaya niyo po na-amaze po ako sa age na binigay sa akin. 80, ano po ba, Ma'am Salve? 80, 86? Ano po ang edad niyo? 81 po. I'll be 81. by October. Oo, 81, nasa Zoom pa. No, so it really matters na you will learn new things, no? With the time na nag-pandemic po, 'di ba, nag-Zoom ang mga tao, nag-online, na ang mga elderly ay nakasabay din, no? Kagaya nitong ginagawa natin, nagfe-Facebook. Maganda po na meron silang ibang ginagawa aside from the usual na nakahiga, tapos babangon, kakain. No, natutuwa din silang manood ng mga video, manood ng TV, yung madami pa pong bagong kaalaman na maaari nilang matutunan. No, may napanood nga. Nagti-TikTok pa nga yan si Nanay Salve. Oh, 'di ba? Add ko po Ikaw kayo. na. Wala Ikaw na kayo po. dyan. Baka Siguro matiklop yung aking mga tuhod. Ayan. Siguro po yung pagiging open-minded din. Kasi yung ibang mga seniors hindi naman natin masisisi kasi iba yung kinalakhan nila. Yung mga seniors ayaw nila ng mga kabataan na maiingay, 'di ba? Yung kung mga magdamit, no? Ganyan, iritang-irita sila. Pero may mga seniors din na napapanood ko, nag-ESM, 'di ba? Merong senior na nag-EML. Familiar ba kayo doon? Yung mga Mobile Legends. So sumasabay din sila, nakiki-ride sa agos ng buhay ng panahon.
Like dito Eh, po sa college po ay meron Mm. tayong elderly fiesta, yung Mm. elderly development program ng HFD, yung Human and Family Development, no. Every year meron po silang nagga-gather po sila sa isang malaking area at may iba't ibang activities. No, sa maganda na kahit senior ay 'di ba, ang expected nasa bahay na lang, pero mayroon kang grupo na from one time magkakasama kayo, nagchichikahan kayo, nagshi-share kayo ng mga yung mga activities nyo, no? So yun, yung generation na kayo mismo yung magkakasama, masaya po yun. Yun. Mm. So pwede bang going to nutrition and diet, pwede bang i-share nyo sa amin na for every category of yung common ailments ng mga senior, ano yung mga recommended na dietary requirements, ano yung mga pangontra, halimbawa pangontra sa high blood, ganun, pangontra sa vitamin D deficiency, mga ganun. Meron ba kayong slide para sa ganun na pwede nyo i-share sa amin? Sige, Do hanap you po have, tayo. Ma'am Jen? Hanap po ako. Sige, ma'am. Sige, Wait. I'll also try to find a Mm. specific slide for that. Ang tawag po dito ay DASH, no? Yung Dietary Approaches to Stop Hypertension. Hanapin ko lang po yung slide na iyon. Ako wala akong high blood, basta wag lang akong manood ng political news eh. Nati-trigger. Nakaka-high blood ang nangyayari ngayon sa lipunan natin eh. Oh. Merong ibang talagang ayaw nilang manood po ng balita kasi ayaw nila talagang ma-high blood. Mm. Ito po siguro, yung therapeutic diet to lower, share ko lang po. Mm. Sa DASH po, Dietary Approaches to Stop Hypertension, ang recommendation po nito ay pagbabawas sa mga alat at dadagdagan po yung pagkain ng mga mayaman sa potassium, sa magnesium, sa calcium. So yun, ito naman po ay tungkol sa paraan kung halimbawa mataas po yung ating cholesterol o yung tinatawag na total cholesterol, no? So ano yung mga option? So dadagdagan po natin yung pagkain ng mga pagkain mayaman sa hibla o fiber. No, in particular po yung mga tinatawag nating soluble fiber. Ano ba ang halimbawa nito? Ito po yung mga gulay or mga prutas na merong dagta. So halimbawa po, ang sayote, madagta yan. Sa prutas, ang saging, pagkahilaw pa yan ay papakla. So yung pakla na yon ay yun po yung soluble fiber, ang papaya. Kay Halos Vito. lahat. Opo, kay Mito, yan. Yan Okra. yung type ng, yes, no, yung madulas-dulas po sa pakiramdam sa bibig pagka nailuto. Yung soluble fiber po kasi, yan po yung type ng hibla o fiber na nagtatrap ng mga kolesterol. So Tantol. ngayon, yon, pagka kumain po tayo ng mga may soluble fiber, kasabay po ng ibang pagkain, halimbawa, nagkulang po tayo ng merong, sabihin na natin na merong taba or mantika, kunyari nag-adobo, yung cholesterol dun sa part ng adobong manok, yung sa balat ng manok, matatrap po yan dun sa soluble fiber para po siyang walis sa tiyan. So pag lumabas po yan sa bituka natin, sa dumi, for example, nakasama na po doon yung mga excess ng cholesterol. Ngayon, ang mga gulay po ay meron ding tinatawag na cholesterol, yung plant sterol. Kaya maganda rin po talagang dagdagan ang kain ng ating mga gulay. Now, sa iwasan po yung tinatawag na trans fats. Ito po yung hydrogenated oils. No? Kasi po, itong mga trans fats, ito po halimbawa ng mga pagkain mataas sa trans fats. No? Hindi po naman natin sinasabi na wag nang kumain kasi malungkot po yun. No? Lalo na sa mga senior na ang isang paraan para sumaya ay masarap na pagkain. No? So, babawasan lamang. Ano ba yung pagbawas? Halimbawa, sa loob po ng isang buwan ay 1 hanggang 2 beses po kung kakain ito. Hindi po ito dapat na araw-araw. Na karaniwan po sa mga lola at lolo, ang drama po nila ay sayang naman, hindi na ubos ni Apo. No, so
baka naman si Apo ay kumakain ng mga pagkain, yung mga chips na ito, no? So, dapat babawasan po natin. Hindi po ito dapat araw-araw. Kagaya ng mga donuts, cakes, cookies, white bread. No, kaya po siguro yung mga tao po sa probinsya, sila po yung they live longer kasi wala po silang access sa mga ganito. No, may mga lugar sa Pilipinas na wala pa talagang sabihin na natin itong mga klase ng pagkain na to, yung mga fast food. So Yan, dapat yung pala mga wag natin papasukin yung mga kumpanyang yan dun sa probinsya namin. Opo, napansin niyo sa probinsya niyo walang ganyan. Mm. Ang bilihan ng talagang sa almusal ay kakain ng pagkain na niluto sa bahay kasi walang instant. Mm. Yun. Siguro Ma'am Jen, just to add, ito may pagka-policy yung comment ko. I got this idea from Dr. Chi Gordoncillo. So if you know Dr. Chi Gordoncillo, I was able to have a case study on the Elderly Development Program on the benefits of senior citizen as stipulated in the expanded na Senior Citizen Act. And remember, meron silang 20% discount doon. And saan ba sila nakaka 20% discount apart from the medications? 'Di ba dito sa mga fast food na 'to, diyan nila yung ginagamit, no? So, it looks like parang medyo ang dating sa amin, parang encouraging siya na mag-intake ng gano'n yung mga senior citizens kasi yun ang merong 20% na discount. So, I think malayo pa naman to say that it promotes no intake of such no and later on baka may effect sa kanilang kalusugan, pero something to think about no as inclusion in the policy. Actually tama ka, ako guilty diyan. Dati sabi ko okay na yung yung maliit lang, yung mura lang. 20% discount naman kunin ko Yeah. na lang yung upsize na upsize. At tapos binibili ko na yung mas malalaki. Mhm. Kasi mura Yeah. Pagkakataon na tingin yun. ko tama ka, dapat nga ituro natin yan sa mga senior na mag-ingat. Kasi mahilig din ako sa burger pag minsan. Lalo na pagka yung King Burger ay talagang Burger King. Talagang napapalaki ang kinakain ko ron. Actually Yan, sige. po, hindi naman siya totally masama kasi Mm. kung bibili ng burger, wag pipiliin yung plain na patty and bread. So kagaya nito, meron po siyang inclusion ng mga dahon, kamatis. Actually, ang keso naman ay maganda naman kasi mayaman sa calcium. So iba-balance lang po natin. Yung sabi dito po na TLC ang tawag dyan, TLC. oo, Pag opo. bumili ka sa burger, may TLC. Opo, yun nga. Ayun. Sa nutrition po may TLC din, yung therapeutic lifestyle change. Ganun ba? Yes, Ay, opo. yan po. Last na lang po, itong Mediterranean diet, no? So, ito yung siguro yung blue zone na sinasabi din ni Ma'am Aisa. Merong lugar sa Mediterranean na napansin nila, ang tataas na mahaba yung buhay ng mga tao. So, inaral nila ano ba yung kinakain. So, most of them are eating plant-based foods such as vegetables, fruits, whole grains, no? Ito po yung hindi siya simpleng white rice, no? So, red rice, black rice, or yung mga organic rice, no? So dagdagan po yung pagkain ng legumes and nuts, no? So sa merienda, mainam po ay nilagang mani, no? O kaya yung mga yung mga kutkutin natin, no? Yung something like merong tofu or tokwa, no, para po maging mas healthier kasi may protein po iyon. So instead of butter, mas mainam gamitin ng olive or canola oil or yung mga vegetable oils. Yung para bumaba po yung presyon, no? So, 'di ba, karaniwan yung maalat na pagkain ay na-equate sa mataas na sodium, no? So, dagdagan ang paggamit ng mga herbs and spices. Halimbawa, damihan po ang mga bawang, sibuyas, luya, kamatis, no? Yung mga rosemary, yung mga tanglad, no? So, sa Pilipinas, ang mga kinakain natin, 'di ba, nilaga, no? Sa mga Bisaya po, kagaya sa roots namin ay laging may tanglad ang mga pagkain, no? So pampalasa na hindi maalat. No, so red meats, no to no more than few times a month, more of the fish and poultry at least twice a week.
No, so yun po yung mga recommendations dito. Yan, specific. Yung omega-3, no, yung mga deep sea fish, no, kaya lang medyo mahal po dito sa ating lugar. Pero kapag nandun ka po sa Gensan, sa Davao, naku, mura lang po yan. So very good po siya for Pero heart okay health. lang ba yung yung capsules? Yung capsules po, nauso po yan dahil meron pong issue about the omega-3 na deep sea dahil po may mercury poisoning in areas na meron pong contamination yung dagat. No? So yung capsule po, ang recommendation po dyan ay wag lalampas sa 1,000 international units. No? Medyo megadose po kasi pagka-capsule. So better po na kuhanin natin yung omega-3 sa mga food sources. No? So yung oily fish, alam niyo po ba na ang sardinas, no? Yung mga mackerel po ay very good source of omega-3. Pati po ang bangus. Yan. Mhm. Oo, masarap yung yung taba ng bangus, yung sa gitna. Ah, Healthy Si ba Ma'am yun? Aisa, baka oo. na-dominate ko na. Ma'am Aisa, ikaw po. Okay lang po, Yung okay lang po, tiyan. Ma'am Jen. Actually, yun, tanong dyan, okay ba yun, yung taba ng bango? Siyempre, lalong-lalo na kung prito, no? Double kill yun, no? Kasi taba na nga, tapos may prito pa. So, I think the best way to go around it is to cook it not by frying, no? So, Ah, kayo ba ay mahilig sa paksiw na sinigang. bangus? Paksiw. Oh. Paksiw, di ba? Pinangat. Pinangat. Opo, although maalat-alat sa pinangat. Ayun. I-add May ko lang din po yung sa mga kapsula, tandaan po natin na kailangan pong kumonsulta muna sa inyong mga doktor kung meron po kayong mga iinumin ng mga supplements, no? Lalong-lalo na po kung may mga maintenance kayo na medication kasi maari po itong yung mga iniinom po natin ng mga herbal na mga supplements, maari po itong pawalan nila ng bisa yung mga iniinom natin na gamot o kaya naman ay gawing strong ang effect ng gamot. Mhm. Which is both po ay delikado no sa ating kalusugan. Halimbawa yung barley. Fiber. Mm. Ito, na-try ko na din po yan, no? So, sa perspective ko ito, talagang ang effect niyan ay magpupups ka ng madaming beses, no? And, Detox. talagang pang-detox siya. So, it goes with it so much water then, so it can cause dehydration. And yung pong sobrang pag-defecate, no? Lulus po ng stool natin, it carries with it yung mga water soluble na mga vitamins po natin. Na sa halip na naa-absorb, nare-reabsorb ng ating katawan, ay naitatapon po natin. Well, I mean, it's not normal. The normal defecation sana is, di ba nga, pagkakakain daw, mag-poops, no? Or at least once a day, hindi tumatagal ng 2 days, 3 days na hindi de-defecate. Meron mo bang mga pagkain bawal sa mga matatanda? Pagkain bawal. Actually, wala naman po talagang bawal eh. Ang konsepto talaga niya lagi ay balance sa pangangailangan po ninyo. Ang pinaka malapit po na sagot sa tanong na kung may bawal is yung question mismo sa matatanda kung ano ang kaya mong kainin. Kasi usually, ang naglilimit po ng mga pili ng pagkain na kayang kainin ng matatanda ay yung kakayahan po nilang nguyain yung pagkain. Tama po ba? Minsan may mga inaayawan na kayong pagkain kasi hindi nyo po manguya ng ayos or pansin nyo po hindi matunaw sa inyong tiyan lalo na kung gabi nyo kinain. Madalas po ganyan. O kaya may iniiwasan kayong mga pagkain or inumin na ayaw nyo pong inumin dahil mayat maya po kayong punta sa toilet. May mga ganoon po, no? So isa po 'yon sa limitasyon sa pagpili ng pagkain. At kung halimbawa pong ang problema ay pagmuya, kailangan pong suriin ano sa pagmuya, no, ang nakakalimita sa pagkain. Ito ba ay dahil wala nang ngipin na mainguya? So kailangan po kayo ng pustiso, ng dentures na fitted na dentures. Ito ba ay dahil masakit na ang ngipin, marupok na, kailangan pong magpakonsulta, no, sa dentista.
O ito ba ay dahil sa paglunok? Mahina na Mhm. ang paglunok. O, so, kailangan pong i-modify ang kinakain. Huwag pong bawasan kung hindi i-modify. So, yung mga dry na pagkain, lagyan ng sabaw. No? Isama po sa mga dishes na may sabaw. So, yun po siguro ang dapat po muna nating isipin. Di ba may ano rin, may role din sa nutrition yung pagmuya-nguya, yung mastication, di ba nakakatulong din yun? Oo Ah, naman. kasi yung mga iba karamihan ng seniors nababawasan na yung ngipin o kaya hindi nagpapapustiso. Mm. Eh maski pustiso lang okay lang na basta nakakapag-masticate pa. Ano Mm. ba yung role niya? Ano bang role niya dun sa nutrition? Para naiintindihan namin kasi pwede naman kami maghiraman ng pustiso kung wala kaming pustiso eh. Ay, natawa si Nanay Salve. Okay. Mastication, Ma'am Jen. Ayan, no? So, Importante. ang sabi nga sa libro ng nutrition, digestion starts in the mouth. So, Mhm. mahalaga po na ginagamit ang bibig sa pagkain, no? So, yung mga enzymes na nandiyan, no, yung mismong laway na usually yan yung nanunuyo sa mga senior citizen kaya maganda po iinom po tayo ng sapat na dami ng tubig. Yung laway po ay may taglay po yan na enzyme na halimbawa yung kinain niyo pong kanin, pinabayaan yung naiwan lang sa bibig, mapapansin niyo po na parang may matamis kayong malalasahan. Kasi nag-uumpisa na pong mag-breakdown yung starch doon, nasa bibig pa lamang. No? So kaya yung every step of the way sa pagkain ay kinakailangang nagagawa. Kaya nga, susugan kayo sinabi ni Ma'am Aisa, kung ang problema ay pagmuya, modify yung consistency, pwedeng i-blender yung mga, ginagawa po natin yan sa ospital, biniblenderize yung kanin, may sabaw na tinola, tapos pati yung manok bine-blender. Tapos mahalaga pa rin na ginagamit ang bibig hanggang sa tiyan kasi may kinalaman po siya sa immunity. Ang Mhm. isa sa bukod sa skin bilang malaking immune system, ang tiyan din po may mga healthy bacteria. No, kaya maganda po gagamitin mula bibig papunta sa tiyan kasi it keeps the body healthy sa Mhm. pamagitan po ng pag-akyat po ng healthy bacteria at nagiging mas malakas yung resistensya ng mga senior citizen. Yun. Pwede bang pag-usapan naman natin tungkol sa diabetes? Yung mataas na blood sugar. Kasi isa yan sa mga karamihan na problema ng maraming senior. Kung ano-ano yung mga naririnig ko, siyempre marami akong kausap na senior, may nagsasabi sa akin, ay mas magandang kumain ka ng malamig na kanin kasi mababa ang ano niyan, ang glycemic content niyan. Ay hindi magandang kumain ng kanin na puti, kailangan ay mas maganda yung kulay itim o kulay brown na pwede ba natin pag-usapan yan? Kasi alam mo, marami akong kaibigan gumagastos ng mahal makabili lang ng itim na bigas, no? Tapos yung iba kumakain na sila ng kaning lamig ngayon dahil naniniwala sila dun sa sinasabing mababa ang glycemic content at ayaw na nila ng kaning puti, no? So, pwede bang pag-usapan natin 'yon? Ma'am Aisa, go. Alam ko maganda magpaliwanag si Ma'am Aisa tungkol dyan. Actually, yan pong kaning lamig ay isa sa pinakamaganda, no, na resulta ng pag-aaral na nagpapakita na talagang yung mga bahaw natin, no, sa ating mga bahay ay healthier than the usual na kanin na cooked na rice po Yun, natin. confirm. Be- Okay. Confirm, because of the resistant starch, no, kung naririnig nyo na po yung resistant starch, yung Aha. resistant starch po ay isang klase po siya ng carbohydrate din siya na meron sa mga kaning lamig, kamukha po ng yung mga lamang ugat. Ano po yung lamang ugat na kinakain po natin? Cartilage. Ube, kamote, Ah, may mga yeah, may akala mga ko starch cartilage. yan. Lamang Root ugat, crops, no? root crops. Root crops, opo. Yan, Yan. oh. Yan po, pagka kinain po natin, natutulungan po niyan ang katawan natin na magparami ng mga tinatawag na good bacteria para maging healthy po ang ating gut. Ngayon po Mhm. kasi, ang takbo ng mga pag-aaral ay ang kalusugan daw po ng ating tiyan mula sa simula, no, mouth hanggang sa colon, sa atin pong large intestine, yung malusog na microflora
okay, or gut Mm. microbiome ay may Mm. epekto po sa iba't ibang system ng ating katawan. Mhm. System ng sirkulasyon ng dugo, system ng utak, okay, paggana po ng utak, and there are so many factors, pati po mga hormones, no? Kaya Mhm. very important yung tinatawag na pagdiskubre po ng tinatawag na resistant starch, no, na meron po sa mga bahaw. Kasi kung ito ang mas kakainin at pwede nating, actually Ma'am Jen, pwede nating i-advise ano na instead na yung white rice, kasi hindi naman lahat talaga i-afford ang mga pigmented rice natin kasi mahal yung mga pigmented rice. At isa pa, ang staple kasi natin talaga dito ay white rice, no? At isa ito sa mga nagbibigay ng mataas na enerhiya para tayo ay continuously moving sa araw-araw. So, ang pagdiskubre ng resistant starch sa mga bahaw, sa kaning lamig o iniref na kanin tapos isinangag sa Mhm. umaga ay napakaganda para sa akin, napakagandang discovery siya. Na pwede natin Ah, alternative. so okay pala 'yun kasi ako ngayon pagka tinatawag kong kumain, ayoko munang kumain, pinapalamig ko muna yung kanin. Hindi ako sumasabay sa mga anak ko. So nagpapahuli ako at pinapalamig ko muna. Tapos yung misis ko Ganun pala. naman, pagka kumakain kami ng pasta, ayaw niya ng bagong hango na pasta, nire-rep niya muna kasi At mas mas masarap masarap, daw. 'di ba? Mas So may masarap. ano pala 'yun, may positive effect pala 'yun. May effect, opo, may effect. Mm. Actually, ang mas makakasagot niyan talaga yung mga food scientists natin. Eh, sila ang Mhm. may alam sa food chemistry, pero based on studies, it's because of Mhm. the resistant starch that makes the bahaw very healthy. Pag-usapan naman natin tungkol sa buto. Kasi Ayun. ang isa sa mga common na naririnig namin ay yung madali ng mabalian, kumukuba na, Mm. ah, nakakatakot ng tumakbo, gano'n-gano'n. Mm. Tuloy ako natatakot na ako mag-jogging baka kung Biglang madulas ako, bigla yun. mabalian ako eh. Yeah, 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 yeah. Would you like Anong to go, Ma'am Jen? Sige po. Sa nabanggit natin kanina na bumabawas yung kakayanan ng mga senior citizen na mag-convert ng ah, yung provitamin D. No, yung hmm, dito po sa skin po kasi natin, meron po yung tinatawag na inactive form ng vitamin D. So mahalaga po sa mga senior na nasisikatan ng init ng araw o yung UV rays, no? Yung early morning sun, kasi yung UV rays ay ang magko-convert po nung inactive form ng vitamin D na nasa balat natin into its active form. Ngayon, para saan ang vitamin D? So, alam natin na ang vitamin D ay kinakailangan para ma-absorb po ang calcium. So, indirectly, tumutulong po ito para mabawasan yung risk na osteoporosis. No? So, pero, kailangan nga ito ay napaghandaan. So, dapat nung kabataan pa po, if ever ingat na, no, kumain na ng mga pagkaing mayaman sa calcium. Yung mga nagdadayariya dahil sa gatas, karaniwan po ito, yung mga pinapainom bigla ng gatas sa mga senior, biglang nagtae. No? So, may alternative naman dyan. No? So, saan kukuhanin ang calcium? No, yung mga maliliit na isda. No, yung nakakain po natin pati yung buto. No, halimbawa, tamban, tawilis, no, na medyo controversial dilis? ngayon. Dilis, Dilis, no? dilis, Wag lang daw galing sa taal, sabi nila. Ayungin. Yan, no? Yung maliliit na isda. Sa yung dinas galing po, sa amin, yung sinarapan. yes, no, yan. Yung mga tofu or tokwa, no, mayaman din siya sa calcium. At yung para nga magamit ng active form ng vitamin D, masinaga ng araw. So from time to time, kung medyo hirap na po maglakad, medyo sa may ano ba yon, sa mga garahe, no, baka pwedeng tumayo doon at or kung Mm. naka-wheelchair po, papaarawan. Magbabad. Oo, para ding mga bata, 'di ba yung mga baby pinapa-expose natin sa sun. No, circle of life po kasi eh. So kung nung bata pinapaarawan, pagtanda kailangan din paarawan para ma-convert Mm. yung vitamin D. Lalo na yung mga labas ng bumbunan ng mga matatanda kailangan ng paarawan. Wag magsusombrero. Oh, Oh, siguro po pero ano, ano?
Just to add, no, kasi gusto nyong i-confirm syempre kung safe pa ba kayong tumakbo. No, Oo. number one is to check with your physician din. Kasi meron tayong tinatawag na check ng bone mineral density. Parang Mm. mura lang naman yata ito, Ma'am Jen, itong test na to. Kung Mm. nauubos na ba, ito yung tinatawag natin na osteoporosis or kaya pa ba? At saka yung pag-maintain nga po talaga ng timbang. Kasi kung mabigat, mas mahirap talagang igalaw, no, ang katawan. Di ba kayo sa Human Ecology, meron kayong annual program ng ganyan? Pag ano, mga bandang October, meron kayong mga bone density testing. Pwede ba kaming pumunta dyan? Ni Nanay Ay, Sa Salve? ano po yun, sa elderly, meron po yung nagpapasponsor sila from a mm, medical company. One time oo. Mm. nakita ko yon sa kila ano, Doc Terry nga, yung grupo ng EDP, Elderly Mm. Development Program po. O pati yung ano ba yun, Ma'am Jen, yung parang i-check yung mga paa. I think for diabetes ito, foot care. No, kasi 'di ba Mm. common sa mga diabetic na matatanda, manhid ang mga dulo ng daliri, Mm. sa paa. Hindi nila alam may sugat na sila hanggang kailangan na palang i-amputate. So yung Actually ano, may kinukuhanan ng blood pressure yung ano, yung binti at saka yung ano, Mhm. yung oo, kinukuhanan ng blood pressure 'yan. Pero mhm. ano, may tanong lang ulit ako tungkol lang dun sa san at yung sinasabi nilang vitamin D, ano ba yung mga iba't ibang vitamin D? May naririnig ko vitamin 3, vitamin D3, vitamin D6. Ano-ano ba yung mga anong ibig sabihin nun? Oo, meron po kasing vitamin D2, ito yung inactive form ng vitamin D. Ngayon, 'pag nasinaga ng UV rays, nagiging vitamin D3 po siya. Ang Mhm. pangalan niya po ay cholecalciferol, 'no. So, Mm. yung cholecalciferol, yun po kasi yung nako-convert ng kidneys o ng bato, 'no, into the absorbable form of vitamin D. Para po Mm. tumibay yung mga buto, 'no, para sa sirkulasyon din. Ang dugo po natin ay nagme-maintain ng 1% ng calcium para sa metabolismo, 'no. So, kaya kinakailangan po talaga ng sapat na dami ng calcium, vitamin D at mga B-complex vitamins din So sa safe ating naman uminom ng ano, nung mga tablet, yung mga capsule na vitamin D3 with calcium, mga ganun-ganun. Kasi ang dami ngayong, alam mo sa social media, ang daming nagtutulak niyan eh. Kailangan uminom ka ng calcium, kailangan uminom ka ng vitamin D3, tulak. ganyan-ganyan. Kung ano mga panakot na Well, ginagawa. Actually, Babalik Manong, hindi naman talaga kailangan-kailangan. Kailangan i-assess muna kung talagang hindi kaya ng diet mo, kunyari na hindi ka makakain ng sapat na may vitamin D at calcium, then that's the time you need supplementation. Pero kung sa diet mo naman, di ka naman pihika, nakakain mo naman lahat, balanse naman, you're most likely getting enough amounts of vitamin D and calcium, especially kung naggagatas. Mm. So, assessment pa rin. You don't need to go extra expenses for supplements. Mm. oo nga po. Yan, Hindi Nanay Salve, siya baka may tanong ah, ka. actually, paalala lang sa iyo. Ah, may bago yata tayong segment. Oo. Ah, Pero tinanong ko na sila, sabi tapusin daw lang muna natin ang ating mga tanong at siguro magandang ngayong pagkakataon tingnan natin yung mga ano, mga phone in na sige. nandyan. Kasi So, it's sige, 3:36 simulan ko na. na para mabilis, no? Eto, Sige. bumabati si Ross Diego at nagtatanong, how could you encourage a senior citizen to eat the prescribed diet or improve her appetite, especially if one is refuted with the common saying, kanin ko ang gusto kong kainin dahil lahat tayo ay doon naman pupunta, lalo na sa mga kaedad ko. Yan. ayan, na So, ibig so sabihin, wag nyo na kaming pigilin, papunta naman na kami doon, magpakasarap na lang kami, ganun ba yon? actually po, sa mga senior, kahit sa mga ospital, sinasabi na po yan ng mga doktor na pag-hit po ng senior years, for example, mga 80 and above, hindi na nagbabawal talaga. Kahit sa diabetes po, no, ini-encourage pa nga po natin kumain ng regular. Yan ang problema ng mga senior, hindi kumakain sa oras. So dapat Mm. every 3 hours kumakain po tayo. Parang baby, every 3 hours, ganun din po. Para maging maganda yung good blood sugar control. So sa gana naman pong paano ma-encourage kumain ang senior. Una,
kailangan ma-maintain po yung yung good health ng bibig, no? So paalalahanan silang mag-toothbrush. Napakahalaga nito kasi kung wala, minsan may parang namumuti, no? Parang sa mga baby din na pag Oo. nakakalimutang mag-toothbrush, nakakabawas po yun ng panlasa sa pagkain. At hindi po tayo nagfo-focus sa puro bawal, bawal, bawal. At minsan ang naiisip nila, sige kakain na lang ko, puro gulay naman ang kinain. Nakulangan na ng protein. Wala nang kinaing ulam, no? So imbalance po yung pagkain. Hindi po totoo na buhay ka na sa gulay. Kulang po yun sa sustansya. Ay Kailangan may nako, protein, may mas carbohydrates. sumakaranasan ko dyan, nag-vegetarian ako ng ilang taon, nagkaroon ako ng arthritis. Oo, di ba? Dito naman, bumabati si Lily Vargas, taga-human ecology po ito, nakatira sa Cambodia. Health is wealth daw, so bawal magkasakit. Ayan. Si Marie Lorion, hello, good afternoon po. Watching from Montalban Federation of Senior Citizens. Ayan. Sheila Ernesto, good afternoon po. Watching from Osca, Palapag, Southern Samar. O ayan ha, marami tayong tagapakinig ha. Magandang hapon po sa lahat. Agwaya Abad from Ifugao ito, no? Yan, Leslie Kahusay, magandang hapon po from Gamay, Northern Samar. Ricardo Sandalo, parang Dinyo yata ito. Si Nakikinig pala sa Din! inyo. Hello po, Din! Good afternoon, Din Sandalo from Agusan del Norte. Enrique. Ito naman Fernando si Rose Simagala, Diego. magandang hapon po from Living Good Senior Association, Binangonan, Rizal. Ayan. Tulungan Isay kita, Ada. si Rose Diego. Ayan, yan. Sabi niya, Sige. how would you encourage a senior citizen to eat the prescribed diet or improve her appetite, especially if one is refuted with the common saying, kainin ko ang gusto kong kainin dahil lahat tayo ay doon naman papunta, lalo na sa edad ko. Sabi yan ni Rose. Meron pa siyang ibang sinabi dito, Nanay Salve. What is the best advice to eat a nutritious balanced diet if the individual cannot afford to buy the three essential food groups that should be included in seniors diet? Ayun, yung three essential food groups, ano na nga ba ulit yun? Pilipino. Yung pinggang Pilipino. Pinggang Pinoy, opo. Na Ayan. dapat ay mayroong carbohydrate galing sa kanin o iba pa. Ano pa po ba? Mayroong karne, mayroong prutas at saka gulay at meron tayong tubig. Yun. So, Yung ba yung 1/4, 1/4? Opo, 1/4, 1/4 po ang galing sa, alin ba ang 1/4 doon, Ma'am Jen? I think it's Ito it's ma'am, sa karne, pakita no? natin. Ayan, pakita natin. Pakita ni Ma'am Jen para ma-visualize po natin ng maayos. Actually, ang question ay, kaya ba natin yan na i-attain para sa mga seniors kung ang konteksto ay socio-economic? I think Kaya so. ba na laging may ganyan? Kasi mura naman din yung mga gulay, lalo yung mga dahon-dahon. Mura po, lalo na kung may tanim tayo. Sa ating Magtanim na lang. Yes. Kasi Wag- actually, wag- maraming umaaray ngayon sa mahal ng prutas at Ito Mahal po, ang sibuyas. nakikita niyo na po ba? Yan. Yan. Thank you, Ma'am Jen. Lalo yung malunggay. Oh, pipitasin lang po sa kahanggan. Sa neighbor. Kasi sa bakuran ng iba. Sige. Ayan. Si Mary Lorion. Hello Ah, po. Good afternoon ayan. po sa lahat. Presidente daw siya ng Montalban. Tapos na yan, Nanay Salve. Okay. Doon na tayo sa kwan. Doon na tayo sa pagkatapos ni Ross Diego na Bella Bautista na. Oo, sige. Ikaw na. Sige. Ito, nasa na ba yun? Bella Bautista, good afternoon from Caloocan City Elderly Association. Ayan. Lily Vargas ulit. Why some people live longer than others? Isa sa mga factors ay ang pagkakaroon ng ating katawan ng enzyme na tinatawag na superoxide dismutase. Yan, SOD. It plays a crucial role in protecting cells from damage caused by reactive oxygen species. Naku, highly technical na ito. Specifically superoxide radicals.
Yan, radical ka talaga, taga-UPLB ka eh. The higher SOD levels is in the body, the individual has more soldiers in fighting oxidative stress. Paki-simplify nga yun, nahirapan akong intindihin yun. Ito po yung mga Oxidative stress. antioxidants, no? So sa body natin ay merong tinatawag na stress, yung mga free radicals. Sila po yung mga kumbaga radical hindi siya stable, no? So yung antioxidants natin na example po niya mga pagkaing mayaman sa vitamin A, vitamin C, yung ating mga micronutrients, no? Lahat ng ito ay tumutulong upang malabanan yung mga free radicals. Sila po yung nagdo-donate ng kumbaga sa chemistry, nagdo-donate ng electron para mawala yung mga free radicals. Parang mga magnanakaw yan, na nakawin niya. Pag kumakain po tayo ng ng mga pagkain mayaman sa antioxidants, nababawasan yung stress factor ng katawan. Yun, Yun. mas nagiging stable. So Nako. yan ay superoxide dismutase. Ayan. Ano 2.5 lang ako sa nutrition nung nag-aaral ako sa Los Baños eh. Thank you, Ma'am Jen. Galing na explanation ni Ma'am. Paano habang Ayan. nagle-leksyon, kumakain ka? Watching from Pagkalinga Center, Katarman, Northern Samar, B-Boy Siervo. Yan. Watching from Sitio Abuyog, Tayuman, Binangonan, Rizal, Living Good Senior Association, Rosana de los Reyes, Beth Unlayao, Silvia Peregrina, May Leonila hugot dito si Arras. Rose Diego. May hugot. Sabi Mm. niya, what is the best advice to senior citizens to eat a nutritious, balanced diet if the individual can't even afford to buy the 3 essential food groups? Ala, Kulang nga po sa pension. Ang sagot dyan, Universal Social Pension. bakit Actually, nabanggit meron ba yan naman nung po. Lunes? Oh. Wala naman naghintay ako hanggang gabi, hindi nabanggit yan. Oh. Walang binanggit ang presidente nyo tungkol dyan. Meron pong Oo nga. mga low-cost recipes na hindi Ayan. kailangan mahal. For example, magluto po tayo ng petchay na may tokwa. No? So masarap po 'yon. Ang regular niyan ay petchay na may giniling. Or halimbawa, yung sardinas po, haluan po natin ng miswa. Lagyan po natin ng gulay. Kung anong dahon na meron sa bahay, lagyan ng malunggay. O kaya, Talilong. ayun, pwede po yun. Talilong, is masarap very sa easy to sardinas. Opo. Ulam ko yan At palagi nung college ako eh. baka sabihin po, prutas, mahal. Kasi bumili ng in-season. Ngayon, ang may season, dragon fruit. O bumili kayong dragon fruit ngayon. Huwag kayo- Avocado. Avocado, ma'am. No, napaka-healthy. Santol. Good oil. Yes. Antol. Sinisimot mo lang sa parking lot. Nalalaglag lang sa mga puno. Mm. Ayan. Okay. Pwedeng gulay yun. Paborito ko yung Sinantolan. sinantol. Oo, sinantulan. Oo. Pwede po bang malaman kung anong oras sa umaga dapat magpa-araw at ilang oras po? Yan. Yeah, mga 6:30, no? Hindi na kagaya ngayon noon, 8:00 pwede pa, mainit na. Siguro you start with 6:30, maganda na ang araw noon. Mga ilang minutes ba? Ang natandaan ko niyan sa nutrition, kailangan yung pinakamahaba ang shadow mo pag Oh. tumayo ka. Mhm. Pag pinakamahaba ang shadow mo pag tumayo ka, yun ang pinakamagandang panahon. Pagka kasi kung konti na lang yung shadow mo, umuwi ka na. Oo, kasi sa bandang 12:00 katapat mo na yung araw, so wala ka na halos shadow dyan. So the earlier Unhealthy the na better. yon. Pero pwede din paglulubog na ang araw para hindi din masyadong mainit. Merong mga 5 o'clock siguro. Yan, okay. Si Mary Lico, ano po ang cause ng madalas na pag-ihi, especially sa gabi? Yan. Naku, diabetes po ang isang na re-relate natin dyan. Ma'am Jen, any other? Sa pagtanda, physiologically, parang hindi na maganda yung make-up ng mga sa loob ng yung function ng pag-ihi, yung pinaka-daluyan. Medyo hindi na masyado maganda yung mga muscle kasi 'di ba bumabawas yung muscle tone. So yung kakayahan na magpigil ng ihi ay wala na. So karaniwan pag naihi po ang isang senior, kailangan may CR na kaagad. Kung hindi, maiihi po siya sa kanyang pantalon o sa kanyang salawal. No? So sa gabi po,
minsan may tendency ang mga senior na iba, kagaya sa nanay ko, kung kailan patulog na, inom pa ng inom ng tubig. No? So, pagka kayo po ay di ba sabi, senior, inom ng maraming tubig, yun yung rekomendasyon. Wag naman Tsaka- yung patulog ka na, doon mo uubusin yung pang-limang, sabi, 5 baso. Dapat bago ka matulog, 1 to 2 hours before that, medyo 1 baso na lang iinumin mo para hindi mapuyat. At isang dahilan din pag umiinom ng mga pampaihi, ang mga losartan, ang mga yung mga amlodipine na iyan, pampababa ng blood pressure. So, ang tendency, pinapaihi niya po yung yung umiinom nun. Okay. Oo. So, dapat ay tamang Mahina na pag-inom ang din. pantog. Yun, Mahina pwede na rin ang po. pantog. Oo. Yan Ayan. po. Merong sinasabi dito si Lily Vargas. Dati raw po kasi ang pinapakain sa atin sa food pyramid ay go food at saka grow food at saka glow food. Dapat daw baliktarin na raw yan pag matanda ka na. Pabaliktad. So, Totoo po dadam yun, di ba? Tama ba Umuunti yun? talaga Tama ba yun? dapat. Umuunti talaga Parang dapat. hindi ko naalala ang itinuro Kaya. kong ganyan eh. Ay, hindi mo Tuturo inabutan ko yan, sa Nanay elementary, Salve. hindi ganyan eh. Anong tinuro sa inyo ng Yung go elementary? food ay kanin yun, di ba? Oo, kanin So, ako. hindi natin itinuturo na mas madami dapat ang kanin. Ang itinuturo, kung tutuusin, ay mas madami ang gulay. Kaya pasensya na, ibang teacher mo. Pero, at least Alam mo, ito ang katotohanan niya na sa kahirapan, lalo na yung mga pangkaraniwang manggagawa, bibili ng konting ulam na maalat tapos bibili ng 2 tasang kanin. Yun yung nangyayari. At ito namang mga nagre-restaurant, inaalatan talaga nila para maraming kanin na mabibili. So, obserbahan nyo yan sa mga turo-turo. Ganyan yung hindi na problema. sa school yun. Ayan. Good afternoon po from Copap Escibea, Binangonan. Ayan. Lina Flechero. May Mensorado Alyer. Good afternoon from Northern Samar. Ayan. So, ayan. Tingin ko lahat ng mga gusto nating itanong ay naitanong na. Pwede bang mag-pause muna tayo kasi meron kaming bagong ginagawa sa programa namin. Meron kaming segment na nagpapapasok kami ng isang senior na pwede nating kausapin. So, Kose, Tama. nandyan na ba yung ating guest? Tama Miss siguro, Fresnosa? 3:50 na. May 10 minutes. Hello, Kose. Nandyan na ba si Miss Fresnosa? Nako. Sige, Nanay Salve, pigain mo pa yung ating dalawang kausap at tawagan ko yung technical. May dalawa pa ba tayo kausap? Ay, wala na po. Hindi po nakapasok ang guest. Okay. So ituloy na lang natin. Hindi po rin nakakapasok yung guest. Kasi nagdagdag kami ngayon na yung isang senior papapasukin namin para makikipagpanayam sa inyo. So sige, so Nanay Salve, meron ka ba bang nasa sa isip na issue? Actually, hindi issue siguro. Kasi kagagaling ko lang sa ospital. The last 3-4 weeks, pabalik-balik ako ng hospital. And yung aking doktor, syempre, yung kanyang was more on yung aking sakit at saka yung bakit ako prone sa ganung halimbawa sa pagkakaroon ng kilay, halimbawa sa pagkakahulog, yung mga ganong tipo. Bakit ako very prone ngayon sa ganyan? And what am I supposed to do para mabawasan yung mga oras o yung okasyon ako ay will fall. So
ang gusto kong maitanong kasi wala naman ako makita ng doon sa hospital na na nurse na may specialization sa ah, sa diet ganun. But I was thinking maybe a hospital would be more effective kung liban pa sa mga doktor, merong tutulong sa kanya na merong expertise tungkol doon sa uh, uh, tungkol sa dieta, sa pagkain. And then also, I was thinking maybe kasi kayo, iba nag-aral ganyan sa college, that's a whole course, di ba? So I was thinking maybe uh, is there any time na nag-aano kayo ng parang regency na pupunta kayo sa komunidad and then mag-aano kayo ng sa pagpapalago ng kaalaman at tungkol sa nutrition. Lalo na kasi it's useless na tinuturuan niyo kami na nakatatanda na ngayon ng tungkol sa nutrition na kung tutusin dapat ang preparasyon na yan should have started earlier. Siguro I would say kasi itinuro namin yan sa elementary, sana siguro nagkaroon ng pagdudugtong ng kurso. Kasi walang napag-uusapan tungkol sa ganyan sa high school and especially in college kung ang kurso mo naman ay hindi naman medical o hindi naman Commerce, engineering. Is it possible na magawa natin ng remedyo na yung mga curriculum ng lahat ng mga courses, especially health courses in college, ay ma-injectan o ma-insertan ng mga mga subjects na related sa diet and nutrition. General education subject. GE courses. Meron na bang ganyan? Actually, meron po tayong GE course noon, ang tawag NATSAI 6 sa UP, Los Baños. And inalis na siya actually ngayon. Yung NATSAI 6 talks about nutrition and health. So wala na siya kasi super GE na ngayon dahil nag-transition na rin tayo sa K-12. Pero when we had a research sa elementary school sa Laguna at saka sa Manila, talagang part ng integration ng mga lahat ng subject ang nutrition para ma-reinforce no yung healthy eating. For example, sa math, ang ginagamit nilang mga example ay mga pagkain. May mga ganun po sila. Tapos ay they really participate on nutrition campaign. Like for example, ngayon, lahat halos siguro ng paaralan nagko-conduct ng culminating activity ng Nutrition Month because it's the last day of the month. No? So may mga ganyan. Pagdating naman po sa senior citizen, if I'm not mistaken by the law, meron tayong tinatawag na Senior Citizens Week and it falls under the first week of October. So usually pagka ganyan, ang campaign talaga is itong mga ganitong talks, mga community outreach on nutrition. Tapos tama din yung sinabi ni Nanay Salve na it should have started early on. Kaya ngayon po, ang approach ng nutrition ay hindi ito ang approach sa pregnant, ito ang approach sa lactating. Ang approach ngayon ay tinatawag na life cycle or life stage approach. Kung saan sinisimulan ang pag-emphasize ng nutrition bago pa lang magbuntis ang isang babae hanggang pagbubuntis sinusundan, no? Lahat may mga naka-angkla na programa to ensure that for every life stage ay nakikerry ang proper nutrition para habang pagtanda. No? Kasi ang usapin ngayon hindi na lifespan, hindi yung tagal ng buhay, kundi yung tinatawag na health span. A health span is ito yung tagal ng buhay mo na ikaw ay walang karamdaman.
Dito sa Yun. Pilipinas, 60 years old ang ating health span. When we compare it to other neighboring Asian countries like Japan, Japan is 75. At 75, wala pa silang karamdaman. So it's now health span rather than the lifespan. Yung tawag namin dyan ay healthy aging. Yeah, healthy aging, Manong. Oo. Correct. Sige, bago lang tayo maghiwa-hiwalay, di ba meron kayong community-based program yung sa Bidani tungkol sa nutrition at saka sa mga community? Baka pwedeng ikwento nyo ng konti kasi maaring hindi pa huling sa lahat para sa mga iba nating seniors na tagapakinig. Baka merong Bidani program sa mga lugar nila. Manong ako, I cannot speak for Bidani kasi talagang ang dami ng pagbabago ng Bidani ngayon, Manong. No? Sobrang lawak ng handle ng Bidani. Na-penetrate na nila ang mga SUKs and I know na pati mga LGUs ay sakop na rin nila. Siguro ang advice ko na lang, pero still, part ng Bidani program for sure ay yung life stage nutrition. That includes nutrition for elderly. So siguro ang advice ko na lang sa grupo, sa KOSE is to invite someone from Bidani para talagang sila ang makapagbigay po ng specific na information. How can you collaborate? How can they empower the senior citizen at the community? Siguro nga magandang itakal natin yung sa ibang episode kasi mahalaga yung Bidani sa organizing work ng mga senior citizen at saka sa organizing effort ng KOSE kasi mass-based education yun tungkol sa nutrition. At dyan, Nanay Salve, malulutas yung saan ka kukuha ng murang nutrisyon kasi mahal yung nasa supermarket. No? Tama. Diyan tinuturo tinuro sa akin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, ang kangkong pwedeng tumubo sa kilikili mo. Huwag kang manghingi sa kapitbahay. Yun pala yun. Pwede Oo. naman din kasi yung kapitbahay sobra-sobra naman para sa kanya. No, barter. Hindi Kung naman. ikaw may kamatis, si kapitbahay may kangkong, barter. Palit. Oo. Hindi yung tatay ko hindi namimigay ng dahon ng malunggay. Pagpuputol ka niya ng sanga tapos sabi niya itusok mo yan sa bahay mo, huwag ka nang bumalik dito. Totoo yan. Maganda Tama. yun. Ganun na Magaling ginagawa siya. ng tatay ko nung bata ko. Ako din mismo, pag kumukuha ako ng dahon, pinuputol ko yung sanga. Iba naman Kasi si ate siya pag May siya may kumuha. papalit ng mga panibagong mga smoke. Mm. While kung Ganon din yung alugbati, sasabihin ng tatay ko, kumuha ka ngayon, pagbalik yung dahon tanggalin mo yung itusok mo sa lupa niyo diyan, huwag ka nang bumalik dito. yung iba kasi kinukuha yung dulo. Hindi, ibig sabihin, sa totoo lang, pwede naman maggulay ng mura yun, maski na yung mga nasa urban places uso na nga yung urban container gardening di magtanim kayo ng kamatis gulay diyan sa mga pinaggamitan ng ng mga tubig ng pangtimpla ng gatas, di ba? Yung mga malalaki. Yes. So, ayun. Daming paraan, Manong. O siya, sige, alam nyo, sa haba ng kwentuhan natin, lampas na tayo ng 4:00. So baka may mga huling mensahe kayo na gustong ibahagi tungkol sa nutrisyon at kalusugan ng mga nakatatanda. At sana ay sa susunod pang mga panahon ay makapag-usap tayo ng mas masinsinang mga talakayan tungkol sa mga specific issue. Yan. So sinong unang gustong magbigay ng huling pananalita? Ma'am Jen, parting words. Sige. Ako po ay mag-iiwan ng kaalamang pang-nutrisyon. No? So, hindi porket senior year na nasa dapit hapon na ng buhay ay tayo ay hindi natin aalagaan ng ating nutrisyon. No? So, mahalaga pa rin ito dahil ang goal natin sa buhay ay ma-enjoy natin ang ating senior years, no? Maging productive pa rin, maka-travel. Ako yun yung gusto kong senior. Yung ako ay senior na nakakatulong, so siguro baka nasa simbahan ako ay magsiserve o kaya naman ay nakaka-travel kasama ang pamilya, no? So good quality life, no? So kaya mahalaga kumain pa rin ng maayos, no? Hindi porket tayo ay nasa dapit hapon. Tamang pagkain para maiwasan ang stroke, ang high blood pressure, ang sakit sa puso, no? So yun. Yan. Correct. Ako Sige. naman po, Asa?
Ang sa akin lang po ay para sa ating mga tagapakinig na hindi senior, na may mga kasamang senior po sa bahay. So, bigyan po natin sila ng halaga bilang bahagi po ng ating pamilya at as sila ay ating pinagmulan. Siyempre sila ang mga wais no ng ating pamayanan. Tumanda na po sila, so marami po silang alam, marami po silang experience. Bigyan po natin sila ng tamang konsiderasyon pagdating po sa nutrisyon at saka po sa kanilang kalusugan. Ano po yung tamang konsiderasyon? Kung kayo po'y mamimili ng pagkain, maggo-grocery, i-consider nyo po, ito po ba'y makakain ni nanay? No? Kung Mhm. kayo naman po ay magba-budget, kailangan i-budget po ang gamot ni nanay, ang check-up po ni nanay. Okay? Kung kayo Mhm. po ay kasama sa bahay, yung kailangan po talagang i-check from time to time si nanay. Kasi Mhm. remember, before po sila tumanda, karamihan sa atin, ano, yung mga seniors po natin, lalo na yung mga nanay natin, nag-alaga pa yan ng mga apo. Madami pa yung mga apo na pinalaki, merong iba na pinaaral pa rin nila. Kahit yung iba, yung mga kapisan pa rin nila, yung mga anak nila. So, Mhm. napakalaki po ng halaga nila no, sa pamilya. At for sure po, mas marami pa po silang magagawa at mas mai-empower sila pag nakita nila yung kahalagahan nila sa komunidad. Kaya itong KOSE at saka I think yung Health Age, napakagandang platform po ito to promote no yung empowerment po ng ating mga senior citizen. Very timely because bumababa na ang fertility rate no nasa datos no ang fertility rate pababa, ibig sabihin magshi-shift ang demographic natin, dadami ang nasa edad ng seniors pataas no yun na po ang patutunguhan ng demographic trend natin. So it's about time to think about them, to consider them. Ayun lang po. Ayan. Napakagandang mga payo. Nanay Salve. Yes, may ilang bagay akong gusto ibahagi sa aking kapwa nakatatanda. Not so much siguro sa mga nakakabata. You have much more time to learn those things. Gusto ko lang bigyan diin na yung responsibilidad natin para tayo magkaroon ng yung tinatawag natin healthy aging rests upon ourselves. Huwag nating iasa yun sa gobyerno. Sabi ko kanina, naghintay ako ng hanggang gabi, di ko narinig. But totoo yan. Pero kailangan talaga, responsibilidad naman yan talaga ng gobyerno. But what I'm saying is, we also have our own responsibilities. Huwag nating iasa ang lahat sa atin doon sa ibang tao, sa mga anak, sa mga ano ng gobyerno. Diba? Sa mga tao dyan sa gobyerno. Sinusweldohan natin na nauubos lang kapirahan. So anyway, responsibilidad natin yan. Mhm. So yung pagkatuto, I don't think there's any specific time. Kasi may mga taong hindi nag-aral, hindi pumasok ng eskwelahan, pero narinig nila ngayon, at least for them to be able to pick that up and then para make that a part of their life learning. So, like I was saying, may responsibilidad tayo para sa ating sarili to keep ourselves healthy. Like, ano ba ang nandiyan sa kapaligiran na pwede natin gamitin. Hindi natin kinakailangan pumunta sa mga mamahaling restaurant o mamahaling mga tindahan para bumili ng mga mamahaling pagkain. So, kanina binabanggit natin yung mga gulay. Ganoon. Isa pa, hindi ko mo sa lipunan natin ay batayan ng pagtingin ng tao, ang respeto sa kapwa, yung kung ano ang kaya mong bilhin, kung ano ang kaya mong kainin, ay mapipilitan ka din na bilhin o abutin yung kayang abutin ng iba.
for instance, sa mga gulay, ewan ko kung nasubukan na ninyo. Kasi ako I do that pag nagluluto ako ng noodles, sinasahugan ko ng malunggay. O kaya sinasahugan ko ng kukuha ko ng kapirasong cabbage, gagayatan ko ng pino-pino at isasahog ko doon sa gulay. Isasahog ko doon sa... So, I think may mga simpleng pamamaraan, murang pamamaraan. Yung kangkong, hindi lang naman yung dahon na kinakain ko. Yung bahagi nung kanyang yung kanyang tangkay na malambot pa, ginagayat ko yun. Sinasahog ko sa niluluto. So that is being thrifty. At the same time ay kinikilala mo yung kahalagahan ng lahat ng mga bagay sa kapaligiran. And siguro start early. Like yung mga nanay ngayon, yung baby nila ayaw pakainin ng lugaw. Ang lugaw ang isa sa mga masustansyang pagkain. Lalagyan mo lang ng konting kamote, di ba? Isama mo doon. Kaya yung saging, o kaya mga gulay na malambot. I think we're good to go. Hindi kinakailangang gayahin natin yan ng mga Amerikano. Let's be Filipino. Yes. Yan. Okay, so una, pasasalamat sa ating dalawang kaibigan galing sa UP Los Baños College of Human Ecology, Institute of Human Nutrition and Foods. Yan. Ang future doctors ng college. At of course, salamat sa inyong mga boss at pinayagan kayo ngayong hapon. And of course, salamat sa COSE at sa Miserior sa platapormang ito na binigay para sa mga senior citizens. Salamat sa aking katandem, Nanay Salve, at sa lahat ng mga tagapakinig noon nitong ating programa. Sana magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. God willing, 2:30 to 4. At ipagpapatuloy natin itong ating mga issue. At lalong-lalo na ngayon ay uupo na ang bagong kongreso. Ang dami nating mga panukalang batas na binaliwala ng Senado. Kailangan nating ihain itong muli. Sana ay tumulong ang mga kasenyor sa paglalabi sa inyong mga kanya-kanyang kongresista para bigyan pansin ang mga issue ng senyor. Lalong-lalo pat hindi tayo binigyan ng maski isang sentence man lang ng ating presidenteng BBM nung kanyang SONA, no? Huwag kayong mawalan ng loob. May awa ang Diyos. At kung hindi man sa 2028 palitan natin lahat ng mga tao sa Kongreso at Senado. Maraming salamat po. At kita tayo muli. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. Ayan. Uy, maraming salamat.